Pag sinabi kong tamang ventilasyon, bigyan ko kayo ng example para mas maganda. Pag pumasok kayo sa loob nyo, maglagay kayo ng katol or kandila. Pag ang uso, umiikot na ganon, wrong ventilation. Dapat, the straight palabas. Paano nangyayari yun? Ang cold air, malamig na hangin, is heavier than hot air. So or warm air, yung sa kulungan nyo, warm air. Yung fresh air goes underneath your lung, will push the hot air out. Kaya kailangan may ventilation kayo sa taas. So, yung ganun lang ang nandito yung perch nyo, hindi iikot ng iikot. Okay? Kailangan dry. Kailangan nakaharap sa araw. Mas maganda, but it's not necessary, pero mas maganda. Yung pag-aalaga. Kailangan, alam natin, yung sinabi kong patuka, kailan tayo magbibigay ng carb, kailan tayo magbibigay ng protein, kailan tayo magbibigay ng fats, kailan tayo magbibigay ng oil seeds, kailan tayo magbibigay ng grits. Napansin ko rito, hindi na pala nagbababad ng grits. Kami, babad sa grits. Kailan nang kakangin? Sa pagkakarera. Tsaka pag may inakay ng bagong isa, you don't want that kasi makapasuya. Sir, pwede ba araw-araw yung grits? Yes. Kahit sa pangarera? Hindi. Sa pangarera, siguro, eto na lang. Kasi pag nagme-medicate tayo sa karera, pag nag-medicate kayo ng any antibiotics or yung respiratory, cancer, E. coli, huwag kayo mag-grits. Never. Okay? So, nasa na ba? Yung sa mga patuka, kailangan natin yun. Sa pag-alaga, yung basic. Yung tubig. Especially dito, yung mga nag-iiwan ng tubig na naiihihan ng daga. Kaya dapat lahat kayo, alam nyo na yung pag-aalaga, kailan kayo magbibigay. Okay, sir, natanong ko, kailan po dapat magbigay ng protein, yung oil seed, tsaka yung carbs? Ay, wala. So, carbohydrates is for energy. Okay? Ang protein is food for the muscle. So if you want to gain muscle during training, at the same time, energy din yan, protein. Ang fuel ng ibon is fats. Okay? Ang oil seeds is for feathers and also fats. Okay? So, May kailan daw po sa mga paano po kapag-race po kapag nasa race? what's your name? Aaron po. Aaron. Ay! Yes. Para po sa para lang po sa... Kasi, mahirap po sabihin kung kailan. Kasi hindi ko nakikita ang ibon. Kaya sinasabi ko sa inyo kung para saan. Kasi kung sabihin ko sa inyo, bigyan mo ng Monday yan. I can share what I do. Okay? During the race, pagdating ng ibon ko, naka-ano lang yan, 100% barley lang yan. Hindi sila kakain. But that's okay. Pag nandiyan na lahat ng ibon ko, lalagyan mo na ng sunflower and candies, or yung maliliit, canary seeds. Tawag yata rito, million candies, di ba? Sneaky. Yung sneaky mix. Okay. Monday, sa tubig, ang ilalagay ko is Pedialyte or any grape sugar or dextrose powder. Hindi electrolyte. There's two types of electrolytes. I want to explain that. There's two types of electrolytes. One is a salt base and one is a sugar base.
Right? So, the day of loading, you want them to keep drinking. Kaya you want to give them electrolytes. Upon return, pagod sila. You don't want them to, you want them to drink once and magpahinga na. So, yun yung pagkakaiba. Sugar-based and salt-based. Okay? So, pagdating ng Monday, I give them Tony's Treasure. Meron lang, may pinadala akong Tony's Treasure dito. But, and maraming, mga PHA, magtago-order sa akin doon. Tony's Treasure. Because tawag doon Miracle Pills sa Amerika. I think meron dito 70 pesos per pill. Ha? Yun. Meron sa Shopee. Pinakita rin natin sa group natin, di ba, but that's good. Basically, it's a 4-in-1. Basically, it's really a 4-in-1. Yeah, synthetic siya. But, example ako din. Pag binigyan mo, yung ibon, parang wala nangyari. Isang B-complex. Hindi ko lang basta, wala akong alam masyado sa mga composition. Yun lang yun. Okay, Tony's Treasure or I will give them enrofloxacin or chlorphenicol. Maghanap kayo, ito, wala na sikreto, sasabihin ko, sorry na lang, everything. Chlorphenicol, F-L-O-R-F-I-N-I-C-O-N. Tignan mo yung composition ng chart. But chlorphenicol, it's really good. Especially after the race. Chlorphenicol. Ha? Chlorphenicol. Chlor. Okay? So, ayun na nga ginagamit ko. Baytril, chlorphenicol, Tony's Treasure. Ayun yung sa Pedersen Center. Ayun ang ginagamit ko. Na Monday, Tuesday. Ang patuka ko ng Monday, Tuesday, 100% barley. It might be different here kasi depende sa nakikita ko sa ibon. Pero like what I said, I'm only sharing kung ano yung tinanong ko. The barley, it's very good kasi tandaan nyo, training nyo ng ibon. Training nyo ng ibon, right? Ang sabi sa Amerika or sabi ng mga mentor ko, you need to learn how to down the bird. Gusto mo, yung ibon mo, pag kinukondisyon mo na sila, their skin. Why? May bangkain. Gusto mo, the first 2 days, mapapabangka mo yung ibon. Maraming talagang masin lang. Pag simulan na magpakainin ng regular mix, tapos fats, pagiging balunod, lobo, kaya magagataan. Pag ginamit na nila yung muscle nila, hindi mo magagamit yung muscle mo for 2-3 hours. Kaya gusto mo, i-load sila ng fats para pag ayun muna bine-burn nila. Pag ginamit na nila yung muscle nila, parang basketball player, mapul yung muscle mo. Tapos, it will take time for you to heal. Kasi konting ano na naman, full na naman. Kaya maraming nawawala. I think, in my opinion, that's one of the key. Mas lamang ang meron ng sariling bloodline kesa sa mga nangangapapa. At mula na sabi ko, horses for horses. Maraming bumibili, baka may tamaan, maraming bumibili ng mga speedbird. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nag-i-increase ang speed ng Pilipinas. Northern California. Imposibleng walang Bernasa de Brent. Lahat ng fancier doon, imposibleng walang Bernasa de Brent. They will just cross it somewhere else. Dito, sarili nyo na lang club. Iba-ibang pang bloodline meron kayo. Ano ba talaga bloodline na nananalo? And the only one that can answer that is yung ng mga nananalo. At kung sasabihin nila kung ano talaga bloodline nila.
No. Kasi merong iba, ito pinapanalo ko, pero ito binibenta ko. Tama? No comment. Pato-pato sa langit ha. So yung kailangan yung bloodline, meron kayong sariling bloodline na base. Importante. Kaya lang, karamihan sa atin, ang ginagawa, biniblame agad ang ibon. Ayaw nila blame yung sarili nila kung paano sila magkano ng ibon. Meron talagang created. Meron. And don't create a hybrid. There's an exceptional pigeon that can fly that. But really, meron talagang specific na sprint lang. Middle lang. Long lang. Ayun na yung specialty nila eh. Parang doktor, may mga specialty lahat, di ba? But they're all doctor, they're all race pigeons. Huwag mo gawin yung gumagawa kayo na sabihin niya na hybrid that can fly that, especially here. So, ano yung sa ating kayo? Again, that's a theory. Yes, for me, I have, gusto ko, ang pakpak ng ibon ko, to fly the distance and its stuff, I want with steps. With the steps will do the secondary and the primary, I want it with steps. Ayoko ng direction. Gusto ko, the last 3 flights, it's better if they're all the same size, but it's hard to fly. Meron naman na i-break yung pang-sprint sa loob para daw Parang bigyan mo, pag-breeding mo yung model tsaka yung pang-basketball player and you wanna breed a model, there's a 50% chance na mag-breed or not, di ba? Eh kung i-breed mo kunyari ang basketball player to basketball player, what's the odds of that being a better basketball player than a basketball player in a model? I mean, I'm not saying hindi po pwede. Again, tinatataas lang natin yung percentage na kasi dito maraming sumagawa ng sarili nyo. mga yung ginagamit, iba yung pambenta. Eh, hindi lang dito. Dami sa Amerika. Ay, ako sabi, itatakil ko lang ito sa may pag-iibon. Kasi, last October, meron one no praise sa EN, nag-usap yung mga old-timers. Nag-usap-usap yung mga old-timers. Kasi, yung nawawalan mga ibon dito, ganun na rin sa Amerika. Hindi katulad before. Before, ang sabi nila, siyempre, ito theory lang ito, theory. Before, ang mga bloodlines, kasi nasa bloodlines tayo, yeah? John Arden, Van Den Broek, Stitch About, Haskin Van Riel, or Stan Van Riel, Vanessa, DeBret, Boris Gordon. Ayun ang mga bloodlines, di ba? Those are the name of the breeders, as you can tell. Now, kitten, Harry, Beskitten, it's the name of the bird. Ayun ang bloodline ngayon. Kaya ngayon, bumili kayo ng ibon, pato-pato sa langit, bumili kayo ngayon ng kitten, o si Ganus, yung Wolverine, right? Bred for stock. Bred for stock. Bred for stock. From the brother to kitten. Kitten and brother to kitten are different. Pero may kitten pa rin. Brother to kitten. Uncle to kitten. They're different than kitten. Diba? They're different. Brother to the grandfather of kitten. Malayo na eh. So, pag bumili kayo ng ibon, make sure it's legit also. Ay, hindi. Bibigyan ka lang, magbibigyan na lang ako. So, alam niyo ibig ko sabihin? Kasi,
bumili kayo ng ibon based on pedigree, it's good. I'm nothing against pedigree. Just make sure it's legit. Make sure it's legit. Kasi most people buy European birds, right? They got the pedigree, but they never talk to the breeder. And I have a scenario, yung Sagan, I'm not going to mention their name, but I'm going to mention the bird, Sagan, and I'm going to show you guys the breeder where I bought the Sagan. This is the pedigree of Sagan. As you can see, meron signature. May signature. Ang breeder. Someone post here sa Facebook exactly the same breeder, no signature. Tinawagan ko yung breeder kung totoo. Ang sabi niya, if they don't have my signature, it's fake. Pero nandito sa Pilipinas. Ito, I paid 18,000 euros. Okay? Yung nandito, $350. How can that be? Bakit may kittel na tag 350, may kittel na tag 18,000? Parehas kittel. Alam niyo ibig sabihin, so, just be aware. Balik tayo sa pinag-usapan namin. Ang question is, bakit mas maraming nawawala ng ibon sa United States compared to now? Alam mo, we all answered the same. It's because mas maraming merchant now than breeder. So yung mga ibon na mga binibenta, it's not, kasi never bred for stock, bred for stock. May bred for stock na yun, hindi na nilipad. Nilalagay nila yung result nung kittel kay brother lang ni kittel. All the way to the great. Si kittel pa din. Inano ko lang yung para lang kasi pinag-usapan natin yung bloodline. So, just be careful. Just be careful. Hindi, it's because na pag-usapan natin yung bloodline, sinasabi nila, uy, ang galing ni Kratos. I breed Kratos every year 6 rounds. Iba-ibang hen. Okay? Si 12. Palagay mo nang nilipad ko o inenter ko sa mga 9 like tatlo slowly. Sa 9, nanalo isa. Anak ni Kratos. Ang galing. Hindi nila tinatanong kung ano nangyari doon sa 8 o sa 11. Natalo yun. Pero narinig lang, anak ni Kratos yung nanalo. Diba? Misinformation. So again, sinabi ko lang yun sa ibon. So, we talk about loft, proper ventilated loft, needs to be dry and facing the sun, right? Number 2 is yung pag-aalaga ng ibon. Kailangan, alam nyo kung kailan kayo mag-medicate, kailan kayo magpapakain ng greens, kailan kayo magpapakain ng minerals, kailan kayo magpapakain ng additional feeds. Right? Okay? Number 3 is the bloodline. Mas lamang ang meron ng bloodline. Hindi ko sinasabing hindi mananalo ang walang bloodline. Kunyari, si Erwin at saka ako maglalaban sa karera. Probably 4 times he'll win against me, but I'll win 6 times against him. It's because meron na akong established bloodlines. Okay? And I just want to share also this year, never been done, and you guys can search it. I entered 5 birds in Apple Cup.
I activated all 5 birds. And all 5 birds are in the first drop. So, nilagay na, di ba, pinamasa mo naman yung sinabi mismo ni Ricky. And actually, Ricky bought those 2 birds, yung 808 at 887. And he paid me good money. You know, $7,000 each. So, kaya may baon ako dito. So, yung number 4 is system. Ayan na. Nalabas tayo. Bulan-bulan ka pa din. Sistema. System. Sino merong system? Dito, feathering. Wala may system na feathering, motivation system. Wala? Okay, explain natin isa-isa. Darkening or lightening. Darkening, 16 hours dark for 12 weeks. Fully molted ang ibon niya. Yung body, yung body will molt. Pero yung wings and tail hindi magmo-molt. Ginagawa rin sa Amerika sa manok. Okay? So, for 12 weeks, 16 hours, that's what's gonna happen. Alam niyo bakit nagkakaroon kami ng sistema? Kasi every time na matapos ang molt ng ibon, they mature faster. Right? They act mature. So, lightning is the same thing, kaya lang 16 hours light. Pero hindi magdadrop ang body mo, pero ang wing and tail magdadrop. Baliktad. Okay? Kaya, magte-training muna kami ng konti lang. Tapos, magsi-16 hours light na kami, o 16-hour dark. Tapos, meron pa kaming mga 1.5 months before the derby or before the race. Every day na kami nagte-training. Okay? Mahirap talunin pag may system. Sana ano yung... I flew 180 miles. Ilan yun? Kilometro. Mga 300 kilometers. I sent 82 birds. I have 80 in the drop. I flew darkening. Okay. Darkening or lightning, you will get in a drop. Natural, you get one by one. With the system, you get in a big drop. Huh? Yeah, they matured. Kompleto sila. Biro mo, kalaban mo, nagmumot pa. Kalaban mo, bata pa. Yung sa'yo, gulimot. Babara ako na. Baka mamaya, may mangingitlog pa yun. Right? Nag-race na ako eh. Binigay ko rin kay Ren. 4-month-old. Number 3 sa combine, number 4 sa combine, 4-month-old. Umuwi, may tumutuloy-tuloy. Pag uminom, tumutuloy-tuloy. Okay, 4 months, bali 700 kilometers. Daybird. 1,300 or 13 something, 1,370 something. See? Binigay ko tayo rin, ano yun, 32267 o 32287. Kung ba naman. You guys can check it also on AU website kasi nato baka sabihin na bullshit lang ako dahil sa may go to pigeon.org or AU website and you guys can check it there. Meron din tinatawag na power molt or force molt. Ayun na sa tingin ko mag-work dito. Okay? At sa tingin ko yung power molt at force molt mag-work dito kasi yung feathers, kasi yung ulan. Kasi yung ulan, yung timing. Right? So, yung force molt, ibig sabihin, kinakat namin yung
8, 9, and 10. Pero maliit na. Nakakalipad pa rin. Pwede pa namin pa i-training ng ibon. Tapos, kunyari, nag-breed ako ng April. So, April, May, pag lumilipad na ibon, ititrain ko lang ng mga tagpa 5 miles. Tapos, lalak up ko na sila. Bubunutin ko na first, bubunutin ko yung 8 and 10. Iwan ko yung 9. Tapos sa buntot, every other buntot. Tapos after 1 week, bunutin ko na yung 9, lahat ng buntot. For 1 month, after 1 month, fully molted na yun. So by July, after July 4, July 7, papaikutin ko yun. Tapos mag-start ako ng training ng mga July 21, 22, ganyan. Ang karera is August 14. Jump ko na ng jump yan. Right? Because wala malakas ang loob ko dahil wala fully molted. Importante yan. Now, ang at intindi nyo to, very important. Ang pinaka-importante na the faster na mag-drop ang 10th light, the faster the molt will finish. So, papaano nyo mapapadrop yung first light or 10th light? First light, okay? Pag may inakay ka na, 24 hours light. Ngayon, the theory about that, parang Richard, is pag 24 hours light, akala nila summer. Mas mahaba yung araw. So, pag nilipat, the moment na ilipat muli sila sa young bird loft na naka-natural, akala ngayon nila, winter. In 10 days, probably 10 to 70 days, magdadrop agad ang light. Eh, pag nag-drop na yung light na yun, sunod-sunod na yun. Okay? Nakuha niyo. Tapos, kung ayaw niyo siyempre, minsan, nagmumult na yung ibon nyo, karera na. Paano nyo mai-stop yung molt? Anybody? Or para hindi tumuloy yung molt? Putulan ng konti. Ha? Putulan ng konti yung... Okay? Stress the bird up. Train it. Train the birds. You don't need long training. Kahit na mga 20 kilometers na. As long as na lumilipad sila, as long as their body is being worked on, they will not molt. Gusto nyo mag-molt agad? Train them hard. After you train them hard, bigla nyo i-stop. Drop lahat na yun. Kailangan nyo maintindihan yun kasi nagkakarera kayo. So, siyempre gusto nyo, advantahin nyo. Okay? So, ayan na, darkening, lightening, power mo. Tapos meron din na tinatawag na motivation system. Katulad ng widowhood, double widowhood, widowhood hen, widowhood cock, celibacy, and natural. Ayan naman, yung sistema para yung siyempre sa eggs. O kanya, separate yung hen and cock. Tapos, pag magkakarera kayo, may stick kayo, at sasamahin nyo, pagka sila sa nest, huwag nyo sila pakakastahin, huliin nyo na yung cock, lagay nyo, tapos huliin nyo na yung mga hen. Karera. So, akala kayo nila, naiiwan yung pares nila, they're motivated to. Okay? Next. Pinaka-importante, lock. Okay? Sa Pilipino, yun ang pinaka-importante. Swerte. May naniniwala pero hindi. Yeah. The more you work on the birds, your lot will be bigger. Right? So now, yung 5 yan, kailangan niyo yun. Kaya ko yun ang gusto kong topic kasi bahala na kayo maglagay ng percentage kung ano.
Out of the 5, 4 kontrolado nyo. So kung meron kayong loft, pag-alaga, pigeon, sistema, ang chances nyo mas mataas na. Kailangan nyo nalang swerte. Unless ang gusto nyo, 80% lang. Kaya may hirap yun. So, 20% lang yun. Ayun lang yun. Sino naglalaro basketball? Ito lang. Simple. Simple theory sa pagkakalapate. If people plays basketball. Right? Okay. Pag nagbabasketball kayo, pag kunyari, naglalaro na kayo. Di ba? Nag-layup kayo. Warm up? Yeah. Basta tanda niya, nag-warm up kayo. Pag game na, hindi pa kayo masyado, kahit na nakapag-warm up kayo, hindi pa kayo masyado may papawisan. Ngayon, makakaramdam kayo ng pagod. Pero tutuloy niyo yun. Naalala niyo sa Pilipino, may tayo second week niya, di ba? Kaya naka-second week ka na, alam mo, nagpaparako ka na, lakas mo maglaro, talagang persado. Kasi muscle na yung ginagamit mo na, yung pwersa. Mapapagod ka ulit ngayon. Pag tinuloy mo yun, ano mangyayari? Pulikat. Ganun din sa ibon. The first 100 miles, the first 60 miles, 100 kilometers. Sabay-sabay yan. Sabay-sabay yan. Ngayon, pagdating ng iba, pinapawisan, yung iba hindi. Kaya nakikita mo, nag-iiba-ibang grupo. Diba? Ganun lang yan. Yung iba, inaabot ng tukod, yung pinupulikan, ginamit na yung ano. Kaya may nagsabi ka kanina, pagdating ng ibon ko, sunod na. Umuwi, pero sunod na. Ibig sabihin, nagamit na yung muscle, na-strain na yung muscle. Ngayon, makikita mo, yan, makukondisyon mo, pero hindi na katulad, hindi na magmamabilis yun. They will take time kasi masakit na yung katawan. Kahit na nakakondisyon pa ulit yun. Kaya mas importante ang pads para pabayaan mo sila, lalo na rito. Patibayan naman dito eh. Load na mo na ng pads para uuwi naman lahat yan eh. Alis na ba? Right? Uuwi naman yan. So, yung mga hindi nakakauwi, yung mga sunod na, wala na silang iba-burn, maging simple lang sa pigeon racing. Huwag na tayo maging Einstein. Pero alamin nyo rin at the same time, kasi di ba, yung theory ng mata, yung theory ng sound waves, yung theory ng movement on the earth, pag may lindol, mahihirapan umuwi ang ibon. Pag after bagyo, mahihirapan umuwi ang ibon. Pag may K-factor, yung sabihin na drastic change of temperature, mahihirapan umuwi ang ibon. Kaya nahihirapan umuwi ang ibon dito. Ba't makakauwi? Kasi dito, umuulan dito, kasi dito mainit. Umuulan dito. Yung mga drastic na gano'n, mahihirapan talaga ang ibon. So, kung malaman niyo yung mga theory na yon, it will help you use that as your advantage. Nasa sa inyo na yun, kung paano niya gamitin ang tataya. Ngayon, pero ito, I will share, sorry let me, but they need to know, is I use magnetite. Yung itim chart, you guys are asking me about, you guys are asking me about that black. Kaya sabi ko, charcoal, no, it's magnetite. Sabi ko na kagad sa inyo, it's magnetite. So, may theory ang ibon yung sa ilong dito, yung tsaka yung dito sa baba. They got magnet in there. So, pag binigay nyo sa breeder nyo, again, theory, that means it's not to be based on their ano lang, yung pinag-aralan, ha? Hindi tama, hindi rin mali. But it helps me a lot. Pag binibigay niyo sa breeder yun, yung inakay, they'll feed it to the inakay. So, yung magnetite na mapapasa sa inakay is stronger bond sa pulungan.
And wag nyo I just want you guys to research it. Hindi lang yung sinasabi ko, gusto ko i-research nyo eh. Parang wala ko. Meron important naman guys. Pero parang wala akong makita. Actually, meron. Meron. Bahala na kayo kung saan nyo kukunin. Meron. Vernasa de Brett. It's a Vernasa de Brett. Ayun ang baseline ko. Then, Hank Vernasa gave me another 2 pairs of the Vernasa Blood, which is the 1390, which is the crack band stuff. Pinagparis-paris ko yung mga yun. Right? And like what I said, back in 1999, I beat Contento kasi I infused a different blood than him. I infused Grandelier. Okay, from Germany, Jan Grandelier. If I remember, it's a son of Cinderella. Band number 618. Okay? Nung in-infuse ko yung Grandelier sa may Vernasa de Brett, so 50-50. Yeah, 50% Vernasa de Brett, 50% Grandelier. Nanalo. Inalis ko na rin yung Grandelier. Kinip ko lang yung winner. Kasi, pag kinip ko ang Grandelier, Wala naman. hindi, magkakaroon na ako ng chop suey. Hindi ko na alam kung ano yung magiging base ko. So, yung winner, ibinalik ko ngayon sa Kalapati, sa Vernasa de Brett. So, it's 3/4 Vernasa de Brett, a quarter Grandelier. So, mag-i-infuse na naman ako ng, at that time, ano ba yung next na in-infuse? Future Force, which is Van Loon. Right? Nanalo rin yung Future Force, nanalo rin yung Kalapate. Tinanggal ko yung Future Force, binalik ko na naman sa Palos Pwede. Meron na akong 3/4 Vernasa de Brett, 25%. So I only put winners back sa Kalapate ko. Example, Kitten. Kasi maraming may Kitten dito eh. I bought directly from Vandenboek. Okay, expensive pigeons. Hindi nanalo. Pinamigay. Right? It's not a good, I'm not saying it's not a good bird. It not match. Remember? The same thing with Koopman. I gave it to Dom Celso. Sino ba yung kasama natin? Ikaw, di ba nung kinuha niya isa. I paid good money for that. Then I just gave it to Dom. Kasi, hindi, I'm not saying it's a bad pigeon, it's not match for my pigeon. So marami rin mga bibili ng palpak. One is moving. I bought the son of 10 or 10. Wala, hindi ko rin ano. So, the only thing na ilalagay ko sa base blood ko, raise it. Yeah. Malaman. Wag yun nasirahin kasi percentage-wise, kung kunyari gagamitin nyo yung numbers, mahirap mag-inbreed. Magsabi kayo, paano magiging inbreed? Ano ang inbreed? Ano ang consider nyo inbreed? Okay, ayun ang tanong ko muna. Ano ang consider nyo inbreed? Mother to son. Mother to son, if you put it okay. Mother to son, the son is 50-50. Okay? The mother is also, if ipagpilihan mo sa kanila, magiging 75-25. So, is 75% inbreed to you? Again, kanya na lang tayo. Bahala tayo. Okay. Magkapatid. Sige, sabihin natin magkapatid. So, magkapatid is pareha silang 100%. Ngayon, magkapatid. Paano naman yung chromosome mo? Kayo nga magkapatid, hindi kayo magkamukha eh. Magkakaiba kayo eh. Kasi mas mataas yung dugo ng nanay, mas mataas yung dugo ng tatay. Na hindi naman nalalaman. Na hindi malalaman. Pero pwede rin po i-raise. Ha? Pwede i-raise lang. I raised brother, sister, I raised mother, son, father, daughter.
But the best pair for me is niece and auntie, or niece and uncle, nephew and auntie. Seven, which is my third word in Apple Cup, it's Kratos Pride and Granddaughter. Ito lang para sa akin ang hindi ko gagawin. And I consider it inbreak. Mag-desmate. Magkapatid din. Mag-desmate. Hindi ko gagawin. Again, may kasabihan sa pigeon racing and also sa cockfight, ang mag-nesmate or the same clutch, they're kambal. Hindi, kaya kasi sabi ko kasi, those are not inbreed for me. Because they are not kambal. But the same clutch, kambal, hindi ko gagawin. Pag different clutch, I can pair. Kasi, di ba, sa kambal, magkamukha. The same, everything the same. So that's nesmate for me. Opinion ko lang at saka yung kasabihan ng mga mentor. Never paired nesmate. Brother, sister, no problem. When I first started with George Contento, siyempre, patatanda, he's 96 years old now. So, bumili kami directly from Johnson Brothers. Okay? A pair. So, sabi nung dumating, sabi, oh, get one. Sabi ko, no, I don't know how to read. Read it, then I'll just get a bird, which is 292. Kaya ako sinasabi ko, hindi na naman ako nagkakalala sa ito sila. Band number 292. Pumunta kayo sa Facebook ko, tignan nyo kung anong bloodline ng 292. It's a different. But it's a Jansen. It's a straight Jansen. Ayaw pasabi this iya sa Bernasa different. Most breeder, old-time breeders, kahit sa manok, they won't tell you kung anong pasok nun. And that's a fact. That's the truth. Dahil hindi nila ibibigay sa inyo yung formula ng winning nila. Sweater na eh. Yung Dick sweater, bakit meron? Larry Romero may rato na meron. Larry Romero. Oh, paano naging rato? Oh, rato. Oh, may cross yun. Golden Boy. May cross yun, pero sweater pa rin. Right? So, maging ano lang tayo, maging aware lang tayo. I condition my birds before breeding and before training. Magamit ako ng sinasabi ko yung 3-2-2 system. 3 days, kasi walang gamot yan, tapos all of the sudden, gagamutin ko, doon lang ako gagamit ng antibiotics. 3 days antibiotics, 2 days probiotics, 2 days clear water. Make sure the water doesn't come directly from the pusa. Kung magagamit kayo ng tubig, tap water, make sure, lagay niyo muna sa bote, let it stay for 24 hours before you guys use it. Unless, malinis na. Okay? Tapos, ibalik yun. 3 days E. coli or respiratory, 3 days respiratory, 2 days probiotics, 2 days clear water. 3 days E. coli or canker, 2 days probiotic, 2 days. So, doon pag nagamot mo na yan, lalagyan mo ngayon ng 5 days straight na Winsport. Pero doon kay Aling Judy. Okay, maganda yun. I think it's basically it's a complete for feathering and stuff. Pero doon, most PHMs use it. Pero kung umaga-hapon. Kasi kami, nakababad ng tubig namin dito hindi eh. 1 gallon of water dito sa may pero yung Winsport. This is the theory.
Nandito kasi si Richard, kaya marami kong gamit theory. Nagit niya sa akin. Okay. Pag lumilipad ang ibon, basically the beak is open. Okay. Kaya importante yung slit sa taas, na close. Importante yung sa the tongue, yung open na tawag na. Basta yung butas sa tongue. It's really, hindi gumagano. Talagang steady. Kailangan yung sa curtain, yung protina, dapat diretso to, wala mo yung pinta. Diretso yan. I'm gonna explain why. Those are the things that you gotta look for, not just the keratin in the back, but the elite itself. Kailangan meron curtain yan. Pag wala yan, it's no good. Yung S, o yung straight, o yung dalawa, the theory says, pag pumapasok ang hangin, ay yun ang nag-separate ng hangin para hindi dire-diretso. Parang ikaw, ganun, malakas na pilit-pilit na to, may rapas nga. Kaya sa likod, ay yun yung nagsipahiwalay. That's the explanation from women. At saka, pag wala ng curtain, it doesn't matter how good the bird is, they won't win. Kasi wala sa separate. Preparation na yun. Kaya yung mga nagka-hunger, kalimutan nyo na. Hindi na nagkamutuan. Sayang ang oras. Hindi sa sinasabi pa rin. Probably 90% they won't win. Okay pa. Bakit gagawin mo breeder? Hindi lang naman gagawin mo breeder. I will not use a breeder without her. Again, everybody has different. Atin, nabibig sa'yo, hindi mo bibig. Ibig kasi yung mga nag-big cover, pagka nag-aaway-aaway sila, nagkakasugat kung sa nagiging cover. Yeah, pero pag naubos na yung protina, iba't pang mabibig. Anong reason ko dyan, nag-away? Pero itong kalapati na to didn't do anything. Ba't ko gagawin breeder? Even an inbreed, magbibreed ka na eh. I'll give you an example. Every year, nagbibreed ako ng inbreed. Okay? This year, 2025, nagbreed ako ng 42 birds. Okay, kasi papapipili ako eh. Out of the 42 birds, 27 na lang. Try ko na yung the rest. Out of the 27, pagkalugon, 6 lang ang tinira ko eh, out of 42. Right? So, gagawin mo ng breeder eh. And make sure you the one that handles good and has many qualities that you're looking for. Again, yung qualities o yung preference natin, the same thing sa mga manok, meron tayong mga preference. Pero hindi natin nakikita yung puso at saka nakikita ng ibon. Gusto ko na maging kasi mga sabi, ay sinabi ni Eric hindi hindi natin nakikita. Kaya lang, kunyari, sa mata. Sa mata. Kung tinatawag kami pot eye. Okay? Sabihin ng isang tao, eto, pot eye, nanalo. Diba? Yeah. But how many are those win compared to how many broken eye or full eye win? So there's always a chance for everything. You know, mas pagkitatak again. Kung may guarantee, di lahat tayo champion. Wala nang talo. Na-experience nyo po, maganda. Nagkaroon mo ng pare, iba rin yung pare ng lalaki, o natural. Old word yan. Kasi po, mostly, saya, mga bago. One love race, hen. One love race. Hen. Love racing, cock.
Sa club racing, ano pong system? May pares, silibas in, o... Pwede. Like what I said, kung kunyari mag-apply ka ng hands sa club, make sure you need to have a system kasi magiging idea. Right? Hindi mo makokontrol when. Oo, hindi mo masabi na nakikita. Hindi ka tulad ng cup. Kaya nga, one love race, hen is because it's fast maturing ang hen kaysa sa cup. Sa club racing, pwede mo siyang darkening, tapos bigyan mo siya ng willow. And again, use those. Yung mga nasabi ko as advantage. Racing. Misconception yung sinasabi nila na 1 teaspoon per bird. Kasi, kunyari ako tsaka si Jason, magkaiba kami size. So, I use barley para malaman ko kung ano yung ratio ng pagkain namin. And overfeeding of barley, it's not gonna help, and it's not gonna mess them up. It's gonna help them. Kasi ayaw nilang kumain ng barley. So, pag habang kumakain sila ng barley, it's good for them anyway because it's fiber, number 1. Number 2, it's cleanser, to cleanse their thing. And it's high on carbohydrates. So, as far as yung ratio, if they wanna eat barley, go. Mga Pilipino kasi sa auction po, lumalabas lang ang ibon niya is minsan umaabot to $250, $350 po yun dati hindi, sorry for the word dati naayayabangan ako kay Boss Eric dati hindi pa kami friend kasi sobrang mahal, namamahalan pa ako sa $250, $350, so napakamahal no. Nung nagkita kami, paputol kung kung nakita ko yung mga tawag dito, cheque. Alam niyo po kung magkano po umaabot ang ibon ni Prof. Eric? $7,000. So napakaswerte po nating mga Pilipino kasi 250, kasi tropa ganun po siya ganun po yung Prof. Eric Madrigal. So napakaswerte nating mga Pilipino at tayo po, binibigyan niya ng pagkakataon na mag-upgrade po ang mga Pilipino. Kasi syempre kapwa niya tayo Pilipino, naawa sa atin. Pag ganun pa rin ang speed, ganun pa rin. Tagal na natin kumukuha ng mga ibon dito sa Pilipinas, pero ganun pa rin. Diba? Napakaliit po ng tingin sa atin ng mga ibang bansa pagdating sa pigeon industry. So yun lamang po. Kaya pala nagpapanalo kayo. Oo, kaya pala eh. Ayun, no? Hindi, ibig sabihin, 900 kilometers na yun, Madrigal isang family. toss nyo lang yan, sariling toss lang. Karera yan. Karera mismo, sabay-sabay yung parating ni Sir. Ayun, no? Kita nyo. Sabay-sabay talaga. Sabay-sabay. Lupit. First 10 eh. Mula start ng derby yung set, puro first siya. Yung Kratos. Inaayawan na, no? Si Kratos. Ito si ano yan, si Trito. Pakita ko siya si Trito. Lupit pala na, no? Josh. Simula umpisa. Parang lahat lap winner. Hindi kami nabunot sa rapol. Kung sino mo na makasagot ha, May question and answer to. kay Lata, meron akong 3 binigay na gamot na kailangan nyo. Ha? Alam nyo? 3 gamot. Kahit isa lang po dun, sir. Pwede mag-back, Hindi ka po kasali sa gamot. Okay? Ready? Sir, ano po yun yung antibiotic? Yung champion bird sa club, full brother na ito. Okay? This is, ang tatay nito is, first place, Triple Crown, California Breeders' Cup, or something like that. Ang tatay nito. I can show you guys the picture. Won the 350 and the 400 miles. I flew this bird right here. Look at the wing. 400 years. 600 kilometers. Tatay ni Kratos mo. Anak na buo ni Kratos yun.
I want you guys to handle it kasi taga walang tibak. Okay? Yung kapatid nito ang ibibreed ko. Yung kapatid nito ibibreed ko para doon sa whoever's gonna win the raffle. Dalawa yun. Yung isa, pakihan yung blue band. Yung blue band kasi is this. Apo na. Boy, ayun na yung ano. Yung pakpak pa ba? Pakihawak. Ano ni Richard. Wala yung pakpak nga rin. That's the daughter of Kratos Gaan? Pride. Kratos Pride, para Ito yung direct ng anak, boy. nakikita din naman doon sa Facebook, di ba? Nag-post ako ng all fibers, first drop, one money on those fibers. Ayan. Gusto yun yung Lahat iba natin yan. yun is lining Kratos Pride. May bubble. Dalawa doon is Kratos Pride and daughter and Kratos Pride and granddaughter. Pala yun. Anak ni Kratos yan. Ito, Anak mismo ni Kratos. this is Sabi ko nga sa akin, parang nagbabago. Anak ni Kratos. ito, daughter ni Kratos Pride. Yung daughter. Direct daughter ni Kratos Pride. Anak ni Kratos. Kaya mapupunta lang to kay Maron kasi umorder siya ng kalapati sa akin, hindi ko naman mapaship dahil brand ng California. Right? Kaya sabi ko, kukunin ko na lang yung breed na pinadala ko kay Marvin. And I picked, and ito yung dalawang pinapili ko para sa kanya makukuha. Next kami ng anak ni Kratos. Gama. Gama sa likod eh. Surget, ikaw na yung magpapaseminar. Bibigay ka na. So, seminar lang kami ah. Ayan idol natin dito. Nagkabunutan na. Nabunot pala tayo. Sabi ko wala pala yung may-ari. Ganito daw. Ako pala. Para maganda at saka may training. Lang to. Iba na panununan ko. Di ko alam eh. Oo, kasi sila Ano yun? Lahi ni Kratos. Kaya papili akong ipapayupot ko yung anak no. Oo, dito na lang. Dito na. Oo. Meron ba dito anak dito? Base pa rin Meron din pala. naging seminar. Galing din sa ibang bansa o island board? Galing din sa ibang bansa. Galing. Yun, nagaling ba? Nagamit nyo na na. Diba? Wala. Sa kamay siya yung sasagot ng tanong. Video natin. So yung tanong, pagkatapos ng mapili ko sino magtatanong. Okay? 1, 2, 3, go! Ato, wala ka na. Nakaganon ka na, hindi mo inangat eh. Okay. So yung tanong ko, simple lang. Kailan unang nag-fly si Boss Eric sa US? Saan? Tatanong mo lang ha. Tama mali? Mali. O, dalawa. Steve, huwag ka lang. 1, 2, 3, go! O, si IC. Kailan? 96. 1996? Tama mali? Kailan unang nag-fly? Nag-start. Unang nag-fly. 1996. Yun, panalo. 96 lang, walang 19 eh. Hindi naman tatay sa 2096. Yan, panalo, malapit. Wala si idol ko, ay mahihain to. Kalapatids mix. Ayan, at sa mga kalapatids natin na mga nagpunta dito sa ating seminar, maraming salamat po. Ayan, kay Boss Erwin, maraming salamat. Kay Boss Michael Rosquero, ayan, sa mga Throwback KMPR. Upload ko sa ano to? Ito, upload ko sa page ko to. Upload mo yan. Sa page. Salamat kalapatids! Ayan na. Kakawihan na sila. Ito na kami natira dito. Ayan o. Ito lang, wala akong lalagayan. Patunga ako. Shoutout na kay sir. Paano mo sir? J.R. Raguete. Yan. J.R. Raguete. Ang bilis ng ibon yan. Yan. Ayan o. Back-to-back sprint champion Oo. yan. Kayo na ba galing ibon yan? Ha? Kayo na galing? Secret. Tapos na dito. Ano masabi mo? Jason. Ito. Kay Boss Eric. Boss, baka may gusto kang shoutout. Shoutout! Kalapatids. Ito yung si Dabber. Shoutout sa lahat.